So just because I don't want to work 20 hours a week, which is crazy. Can you imagine having to work 20 hours a week? So I don't want to work. You take all of my benefits away. The benefits that you have allowed me to use for 13 years. 13 freaking years. Ni wala kang trabaho during that time. And ginawa mong pensyonado yung sarili mo using the money of the hard working people. Diba? At anong ambag mo sa society? Mag-anak. Well, this is Pinoy Extreme and part 2 ng pagiging victim mentality at yung pag-cancel ng food stamps at kung paano tinotolerate ng hindi lang ng mga taga-US pati na rin ng mga Pilipino yung ganitong mindset. Well, this is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme. With no warning at all. The government has enabled this behavior for 13 years to where I have not had to work a day in my life. 13 years of almost $10,000 a month in government aid. And now, because you signed some stupid bill that says I have to work if I want to get food stamps, and because I don't want to, you take it all away, no warning. Wow! For 13 years, you are looking for a warning na dapat kang magtrabaho? Oh my God! Diba? Instead of being thankful for doon sa nare-receive mo na tulong, you became entitled to it. And what's worse, you became entitled to it nang walang kapalit or iniintindi na, ay, maganda kaya itong ginagawa ko? Baka naman nahihirapan yung ibang tao because they are giving me free food and yung pera na ito galing to sa pera or tax ng ibang taong nagtatrabaho. Walang sumaging ganun. Well, hindi ako nagtataka kasi ito yung example ng mga mindset na kumukonsinte dyan sa ganyang klaseng katamaran. Tinuturuan yung maging tamad ng mga Pilipino. Yan ang sinasabi nila sa libreng almusal ni Senator Kiko. Hindi po natin tinuturuan maging tamad ang Pilipino. Lalo na kung yung literal na magbe-benefit po dito ay yung mga estudyante sa loob ng eskwelahan. If you actually try and understand the science and the mechanism behind as to why the Philippines has a educational crisis, isa po sa mga reason dito ang malnutrition. Lalong-lalo na po sa mga elementary students plus sa mga high school student. Give a man a fish and they will... Bro, you're talking about children. O di ba pati yung magandang kasabihan na you give a man a fish and you feed him for a day, but when you teach a man how to fish, then you feed him for the entire his entire life, binababoy mo, 'di ba? Para lang mag-virtue or makapag-virtue signaling ka na tagapagtanggol ka ng mahihina, inaapi, at the expense of them na umaasa at nagiging tamad dahil sa ginagawa niyong pagtulong. You are literally handing them out what they need to survive instead of teaching them how to be better, how to be responsible. Responsible ng mga magulang niyang bata. Pero ikaw, dahil gusto mong magbida-bida, kasama ng ibang mga socialist, ng mga social justice warrior, pinapaako mo sa gobyerno yung ultimately responsibility ng isang magulang. Ang ending, bakit pa ako magsusumikap? Bakit pa ako magtatrabaho? May gobyerno namang
magpapakain, at magbibigay ng lahat ng kailangan ko. And there you have it. The downfall ng quality ng citizen ng isang bansa. Pare, hindi yan nagtatrabaho. Gets ko na dapat personal na pagsisikap ang pagkain, lalo-lalo na kung parent ka at responsibilidad talaga na magulang na pakainin at bigyan ng tamang nutrisyon yung mga anak nila. However, it's not really that bad of a deal if the government seeks to help. Lalong-lalo na kung isa sa mga leading factors kung bakit merong educational crisis sa loob ng bansa ay dahil gutom ang mga estudyante. Again, hindi tulong yung gusto mong mangyari. Spoon feeding yan at pinapalala niya yung sitwasyon by making those people dependent on government programs instead of improving themselves. Diba? Yan yung pinaka-favorite na program ng mga Pilipino. Instant pagkain, libreng ganito, libreng ganyan. Yung tipong hindi mo kailangan pagtrabahuan, hindi mo kailangan paghirapan, kailangan mo lang iboto yung tamang kandidato. Kaya walang pinupuntahan ng Pilipinas. Palubog tayo kasi yung mga quality ng citizens natin pababa din. Ayaw na nilang mahirapan. Ayaw na nilang mag-improve sa mga sarili nila kasi nga naging entitled na sila sa tulong ng gobyerno dahil sa mga ganitong tao at yung pinapakalat nilang mindset. Ano nga bang difference ng ayuda at ng libreng almusal? Pag-usapan natin. Personally po, hindi ako suportado sa ayuda. Dahil naniniwala po kung short-term solution lang po ito at binibigyan ng power ang isang politician over its citizens. Nagbibigay ito ng notion na, meron kang utang na loob sa akin kasi tinulungan kita. Where in fact, yung pinantulong ng politician na yun sa isang tao ay galing din naman dun sa taong tinulungan niya dahil sa buwis. O bakit? Hindi ba ganun din yung sense ng libreng almusal? It's just on a different form. On the other hand, naniniwala po ako na ang libreng almusal law ay isang long-term solution or investment para po sa ating mga estudyante. Kasi napakahirap pong mag-aral ng gutom ka at walang laman ang tiyan mo. And how is that the responsibility of the government? And how is that a long-term solution na kung saan hindi mo naman binibigyan ng skill or kakayanang maging autonomous or makapagsarili yung taong pagbibigyan mo ng libreng almusal. Tinuruan mo silang maghintay. Tinuruan mo lang silang umasa doon sa libre na ibibigay ng gobyerno. Natuto ba silang magtrabaho? Natuto ba silang gumawa ng kahit ano? Natuto ba silang mag-produce? Hindi. Anong natutunan nila? Na pag binoto mo itong kandidato na to, magkakaroon ka ng libreng dyan nagtatransform yung mga ayu-ayuda na yan. It's not really a good project kasi nga wala namang natututunan yung tao. 'Di ba? Umaasa lang sila or yung project na gusto nyo nagre-resulta sa pag-asa ng mga tao doon sa ibibigay na libre ng gobyerno. And ang ending, wala silang natutunan. Libreng almusal directly tackles the problem of malnutrition with our students in elementary and in high school and sometimes even in higher education. Ang isang estudyante po na papasok sa loob ng eskwelahan na walang laman ng tiyan ay kulang ang kapasidad para mag-absorb ng mga information na kailangan niya para pumasa at magkaroon ng mataas na grade. And does that tackle the issue that the parent or the parents of the child itself cannot afford to feed their kid? No. 'Di ba? Again, ang ginawa mo lang, binigyan mo sila ng libreng pagkain na kung saan magagamit lang nila yan isang araw. Well, unless of course, you continuously feed them and in turn, wala din namang matututunan yung parent. Natuto ba yung parent na magtrabaho? Natuto ba yung parent ng skill para magamit
upang kumita para mapakain niya yung anak niya? Hindi. Again, umasa lang siya doon sa gobyerno. Ang libreng almusal po ay hindi lamang po handout kung hindi equalizer para po sa lahat ng estudyante regardless of the background of the family. Ayan na naman tayo sa equalize. You cannot equalize people. Hindi mangyayari ang equalization na yan because each people gives different levels of effort doon sa gusto nilang makuha or doon sa pre-produce nila. So, it's going to be unfair for the people who put in tons of effort para mag-improve at gumanda yung buhay nila. Tapos, ipapantay mo lang doon sa taong ayaw magtrabaho, ayaw matuto, ayaw maghirap upang mag-aral. Dahil ano? Dahil nagpaawa sila, mahina kasi ako wala akong oras, wala akong kakayanan, so on and so forth. Again, that's just virtue signaling. Nagpabida ka na naman sa social media para masabi na, I care for the poor, I care for the weak. Ini-ensure po ng libreng almusal na nagkakaroon po ng leveled playing field para po sa mga may hirap na estudyante at sa mga estudyanteng may kaya, na hindi po sila mapag-iiwanan dahil lang po kulang sila ng nutrisyon na kailangan nila para makapag-aral ng maayos. Tinuturuan nga ba natin maging tamad ang mga estudyante? Hindi po. Ang gutom ay hindi po sign ng laziness. Ito po ay sign ng inequality sa opportunities na meron po ang bawat tao. And how can you bridge that inequality? You are going to burden other people to give free food, free support, free everything para lang gumalaw yung ibang tao. And katulad nga ng nangyari sa US ngayon, you have that evidence. Hindi gumagalaw yung mga taong kinukonsinti mo or ng mga katulad mo. Instead, nagiging entitled sila doon sa tulong para masustain yung lifestyle nila. At pag tinanggal mo yung ganong klaseng benefit, ikaw pa yung masama. Kahit na, for so long, you are trying to help them. But unfortunately, sila mismo, ayaw nilang tulungan yung mga sarili nila. Kasi nga, nasanay na sila na may sumasalo at may bumubuhay sa kanila. Ang ending, ayan, katulad sa US. Socialist pa more! How am I supposed to feed my 6 kids? How am I supposed to support my 6 kids? How am I supposed to pay rent? How am I supposed to get my nails done? How am I supposed to go drive down to the corner store when I have no money for gas? The answer is, you need to learn to work. Mahirap, of course. Mahirap talagang magtrabaho. But, kailangan mong umalis sa pagiging komportable para umunlad yung buhay mo kasi hindi na maganda yung epekto ng pagsuporta sa ganyang klaseng mindset kasi nga nagiging pabigat na kayo sa bansa ninyo. Hindi na kayo umalis sa pagiging mahina kasi nga, bakit ako aalis? Sustentado ako para akong nagpensyon nang wala man lang akong inambag sa society. At nandyan naman yung mga social justice warrior na magtatanggol sa akin, magde-demand for me. So, bakit pa ako magtatrabaho? Problem solved! Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day.